Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo or pwede nyo ako guys i-direct message na lang po sa Facebook, Jade Tarot. Okay, so tignan natin kanino ba tong love reading. Okay, kanino ba tong love reading? Meron tayong what once burned bright, ano? Paano to? Paano to basahin? What once burned brightly now feels dim. So, sabi rito guys, etong connection na to, pwedeng nag-explore pa or sabi na natin guys na payapa or mas iniisip nyo yung kapayapaan, okay? So, nasa healing process din yung iba sa inyo and ayaw nyo guys ng magpadalos-dalos ng emosyon. Sa nakikita ko sa ibang nandito, kinakalma mo yung sarili mo, lalo yung emosyon mo, kung tama ba yung action, tama ba yung nararamdaman mo ngayon. So, more on kumakalma, then sabi nga nila guys, pag kalmado ka doon sa sitwasyon, mas makakapag-isip ka ng tama, okay? So, tama yan. Huwag kayo guys basta-basta magdidesisyon dahil lang sobrang saya mo or sobrang lungkot mo. Pwedeng may nangyari doon sa relasyon nyo ng person mo kung bakit ngayon mas pinipili mong maging kalmado. Ayaw maging exaggerated dito. Ayan. Tignan natin. Check pa natin. Kanino tong love reading? Meron tayong I can't carry this love alone. So, yung nakikita ko dito guys, ayan o. Hindi niya na kinakaya yung bigat. Nandun na kayo sa point na hindi niyo mo rin naman siya sinishare sa family mo, pero alam niyo kung ano yung alam nila kung ano yung issue niyo ng partner mo. Kung ano yung nangyari sa inyo. Pero ikaw kasi parang sinasarili mo at hindi mo isang tabi or may alis sa isip mo na nagiging emotional ka dun sa sitwasyon. Okay, yun po yung nasasagap ko dito. And again, medyo mabigat. Medyo mabigat sa damdamin yung mga nangyayari. Parang mas gusto mo lang mapag-isa. Okay, yan o. Parang di mo na kaya yung problema. Alam nyo guys, kung hindi nyo na kinakaya, mas magandang i-open mo pa rin yan sa trusted friend or at sa family. Kasi, especially sa family, pero iba-iba kasi yan guys, no? Depende sa pamilya. May mga pamilya kasi guys na hindi naman nakakapag-advise ng maayos. Minsan, wala naman pakialam, di ba? Meron naman na maayos yung family. So, hindi kasi natin guys pwedeng sabihin na talagang, family lang yung tatanggap sa'yo talaga, literal. Minsan wala lang choice kung bakit kailangan ka din tanggapin kasi family ka. 'Di ba? Pero sa end mo, I think baka okay naman yung family meron ka, hindi katulad ng iba na hindi pinalad, no? So ikaw, pwede mong i-open, siguro nandun ka lang sa point ngayon na ayaw mo nang maging parang ang dating sa kanila is pabigat ka or ayaw mo na parang isipin nila kung ano pa yung problema mo, sa dami na pinagdadaanan nila, parang ang dating ayaw mo na makadagdag. So, pwedeng ganun yung mga iniisip mo dyan. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong letting go, 'di ba? Letting go is sometimes the kindest choice.
So, yun yung nasasagap ko dyan, guys. Parang gusto niyo na munang i-let go. Or gusto mo na munang palayain. Or ikaw mismo, gusto mo na munang lumaya dito sa connection na to. Kasi medyo mabigat na. Medyo nakaka-alarma na siya sa inyo. Yun po yung nasasagap ko. And again, nakikita ko rin dito na hindi mo alam kung palalayain mo ba or magi-stay ka. No? Hindi mo alam din ngayon, pero ang mas mainam, mas mag-isip, no? Mabigat pa kasi, tapos siguro fresh pa yung mga nangyari, medyo may aftershock pa siguro to. Pwede nagkaroon lang kayo ng misunderstanding or medyo dumistansya ka muna, ayaw mo na siguro ng pag-uusap, ayaw mo muna guys na parang guluhin ka, gusto mo na mag-isip, no? So, yun yung nasasagap ko rito. Tignan pa natin. Again. Pero, yun na nga, sabi ko guys, baka ang gusto mo lang dito is palayain na lang muna siya. Kasi medyo mabigat na sa inyo Lalo na, pwedeng nandun ka na sa point na parang feeling mo, ikaw lang lahat nagsho-shoulder, parang medyo mabigat na sa'yo, medyo unfair na yung nangyayari. Lalo na kung ano yung trato sa inyo na tong taong to. So, may mga scenario dito na gusto mo na lang talagang parang i-give up na lang tong connection na to, tong relasyon na to. Kasi again, hindi siya nagiging healthy na sa'yo. Kasi kung healthy to, hindi ka nagiging emotional. Okay? Kung nagiging masaya ka doon sa sitwasyon, hindi ka magiging ganito. Hindi ka madedrain, hindi ka makakaramdam ng lungkot, kung healthy tong relasyon na to. Pero, tignan nyo na lang guys kung ano yung nagiging impact sa inyo. Diba? Baka hindi talaga siya healthy. Baka hindi na to worth it. Tignan pa natin. Meron tayo, why can't you see my heart? So, yon. Actually, yung person mo guys, nag-explain to sa inyo Pwedeng ikaw, may mga bagay na nakikita mo lang, parang kung ano lang yung nagpapasakit sa damdamin mo. Pwede yun lang yung nararamdaman mo, na sinaktan ka niya. Siguro tignan mo rin yung bright side of life. Okay, kasi sinasabi rito ni person, ba't hindi mo ako nakikita? Hindi mo nakita yung effort ko, hindi mo nakita yung pagmamahal ko, hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa niyo sa relasyon. So, bakit ganon? Yun yung mga nasa isip ata nito ni person. Tignan pa natin. Additional message. Additional message. Ayan, no? Parang feeling mo kasi, paano ka pa magsisimula kung ang tingin mo sa sarili mo is hindi na ganun, hindi na buo, sira na. Okay? Nandun ka na kasi sa point na ang lagi mo tinitignan dito, parang hindi na ako worth it. Hindi na ako katulad ng dati. Baka wala nang pwedeng tumanggap. So, tinitignan mo ba yung sarili mo bilang may imperfection or malaking imperfection? So, alam niyo guys, hindi sakit, no? Hindi yung sakit or normal na. Maraming tao ang kayang tumanggap kung ano man yung sitwasyon mo. Especially, kailangan mo unang tanggapin muna yung sarili mo kung gusto mong tanggapin ka ng ibang tao. Kasi pag tinanggap mo na imperfection mo, tinanggap mo na yung sitwasyon na meron ka, di ba mas madali na lang na mahalin ka? Kasi ikaw mismo, niyakap mo yun sa sarili mo, hindi mo yun tinago. Okay? Mas mahirap kasi guys yung parang pinaparamdam mo na, ay eto ko, ganito lang ako. Ano yung iisipin ng ibang tao? 'Di ba? Ikaw nga mismo hindi mo tanggap yung ganyan. Pero kung pinamumukha mo na mismo sa tao niya, dapat kasi mas mahal mo yung sarili mo. Okay? Pag mas mahal mo yung sarili mo at mas tanggap mo yung sarili mo, guys, hindi siya guys ganun kabigat. So, dito sa sitwasyon mo, ang maya advice ko siguro mas magandang mag self-love ka muna. Okay? Kung pinalaya mo na yung sarili mo sa person mo. Kung hindi na siya guys ganun ka
hindi na siya ganun nakakapagbigay ng peace of mind kasi medyo stress na sa inyo, palayain mo na. Sabi mo nga dito parang hindi mo na kaya. Pero may ibang tao kasi dito guys na yun nga, pwedeng hindi niya na kaya pero ang sinasabi, parang kailangan. Ayan. Kailangan pa rin. I think may mga dahilan pa rin kung bakit may mga bagay na nag-uugnay pa rin sa inyo. Diba? Tignan natin. Additional message. Meron tayong I forgive you for me and for us. Ayan o. Diba? Parang, kaya ka siguro napagod. Kasi wala ka namang ginawa dito kundi magpatawad. Kahit mabigat sa dibdib mo, pinapatawad mo. Dapat kasi bago mo tanggapin, pahirapan mo muna. Okay? Kumbaga, dapat makita mo yung sincerity ng taong yun. Hindi porke nang hinayang ka, ay ayoko siya mawala. Kaya alam mo yun. Ganon, di ba? So, dapat, tanggap mo muna yung sitwasyon ay nagawa niya na to. Ito na yung kasalanan niya. So, ngayon kung mabigat sa dibdib mo, huwag mong tanggapin, huwag mong patawarin. Kasi kahit mabigat sa dibdib mo, nandun yung pagpapatawad. Diba? So, sino yung nahihirapan? Ikaw lang lahat. Kasi ikaw yung tumatanggap eh. Siya ba nahihirapan? Siya yung gumagawa ng kasalanan, diba? Siya yung gumagawa ng mali. So, hindi siya nasasaktan doon. Tingnan pa natin. Additional message. My needs and feelings deserve to be heard. Ayun. Kasi parang ang dating din sa akin dito, every time na i-open mo sa person mo na ito yung nagpapabigat sa damdamin mo, na parang willing ka pa sanang i-work out, kaya parang kailangan pag-usapan muna natin to, parang ganun. Ito yung nagpapabigat, ito yung dahilan kung bakit ako ganito, ganyan-ganyan. So, sinasabi nito guys, hindi ka pinapakinggan kasi ng person mo, or mas madalas, nagbibingi-bingihan yung person mo. So, parang ang dating sa akin dito, wala namang, talagang nakakaunawa, no? Hindi mo ma-open sa family mo, hindi mo ma-open sa kaibigan mo. So, kung may mga pinagdadaanan kayo ng person mo, parang ang dating hindi ka rin masyadong pinapansin or inuunawa ng person mo. So, nandun yung parang medyo nahihirapan ka sa sitwasyon. Okay? So, again, kagaya ng sabi ko, mas maganda na mag-focus ka muna sa sarili mo. Palayain mo muna yung sarili mo dito. At least, bigyan mo muna ng space. So, may ibang tao kasi guys na kahit nahihirapan na kumakapit pa rin, hindi dahil mahal pa nila yung taong yon, kundi parang, what ipalayain ko tong taong to, tapos makamove on siya. So, hindi ko na siya mahahabol. Diba? Yun yung laging mindset ng iba eh, kung bakit siya nag-i-stay. Okay? So, sabi nga nila guys, pag pinalaya mo yan, at hindi na bumalik sa inyo, ibig sabihin, hindi na para sa'yo. Okay? Kahit sa paglipas ng panahon, kung babalik yan, babalik yan. Okay, kung loyal yan, loyal yan. Babalik at babalik yan. So, I think nagkakaroon kayo ng mga misunderstanding, baka may mga pinagsisilosan, may mga cheating issue. So, yan. Tignan pa natin kanina tong love reading. Let's rewrite our love story together. So, yun yung gusto niya, guys. Maayos pa rin kayo. Pero ikaw kasi, nandun ka na sa nandun ka na sa nasa ka na, tawag doon. Nasa dulo ka na ng PC mo. Nasa ganyan na yung pasensya mo. So, paano pa, 'di ba? Eh, ikaw parang naubos ka na ni Ferson. Okay, additional message. And again, kung ikaw yung lagi nagpapatawa dito, tignan mo naman.
parang iniwan ka niya ng sira or parang antatig sa inyo, may tatanggap pa ba sa akin? Pwedeng single mom na ako, single dad na ako, may natanggap pa ba sa akin? Alam niyo guys, huwag niyong isipin yun, no? Sa panahon natin ngayon, hindi na bago yon. May tatanggap at tatanggap sa'yo, kahit may anak ka. Uso na ngayon yan sa panahon natin. And ako, ang dami ko naging client na ganyan. Huwag kayo guys meron pa nga ako naging client na 60 years old kinasal pa. Oh, 'di ba? Huwag kayong mawala ng pag-asa guys, habang may buhay, may pag-asa. So, ang kailangan nyo lang gawin guys, magpaganda kayo, magpapogi kayo, para kung sakali guys, nagpo-focus kayo sa sarili nyo, 'di ba? Kumbaga parang yun na lang yung pambawi mo sa sarili mo, na mahal mo talaga yung sarili mo. So, by the way, mag-exercise kayo, magpaganda kayo guys. Okay? Magpa-pogi kayo. Hindi pa huli ang lahat. Meron tayong page of wands, creative energy, message, passion, education, exciting news. Okay, so yung sabi rito guys, nakatingin si person sa'yo. Okay, parang gusto ko nga niyang puntahan. Ang problema lang dito guys, ayan. So, pwede rin naman guys, since page pa lang to, ito kasi, pwedeng nag-explore or bago pa lang tong relasyon na to, no? Pag sinabing page, bago nagsisimula pa lang. Pwede na sa getting to know each other, pero conflict agad. Okay? So, again guys, may nababasa kasi akong comment na, dapat air sign lang. Collective nga So, meron akong bukod na channel para sa mga single sign. Pwede kayong manood doon. Jade Tarot. Ayan, gumagawa ko ng mga zodiac sign sa mga hindi nakakaalam, pwede niyo akong panoorin doon. Okay? So, sa mga naghahanap. And ito kasi collective. Actually, napansin ko kasi nung gumawa ako ng, ano dito, ay nag-explain. Nung gumawa kasi ako ng individual zodiac sign dito, parang wala masyadong may interesado. Parang hindi siya masyadong pinanood. So, parang mas gusto pa ng iba talaga yung collective. So, again guys, sa mga hindi pa rin naintindihan, collective, daily, reading yung ginagawa ko, sinasagap ko yung araw-araw energy, yung current. So, yun yung binabasa ko. Doon ako nagbe-base. Kung ano yung lumalabas dyan, malakas na energy. So, kagaya na to, malakas ang energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Diba? Tignan pa natin. Or pwede naman guys, actually, kung marunong kayong tumingin ng chart, hindi lang isa yung zodiac sign natin. Marami talaga tayong zodiac sign. Oo. Sa totoo lang. So, hindi lang to guys, 3 zodiac sign. Ganon. Maganda pa rin na magpa-astro kayo guys para mas mabigyan kayo ng guidance. Ano yung nangyayari? Bakit ganito yung sweater sa love life mo? Baka kasi nasa maling path ka. And nalilis ka ng landas, diba? So, again, meron tayong 8 of Pentacles, apprentice, skill, hard work, productive, workaholic. Okay. So, yung nakikita ko dito, guys, itong 8 of Pentacles. Ano to Parang nag-e-effort naman tong taong to. Okay? So, kaya siguro lumabas yung energy na parang may cheating. Kasi pwedeng nag-explore siya. Baka kasi may iba rin siya, guys, nakakausap bukod sa inyo. So, piling ko naguguluhan siya mag-decide. Ayan. So, kung kikilala kayo, guys, ng bago, wag na kayo doon sa mga komplikado. 'Di ba? Bagong person na nga So, dapat, yung hindi na kayo masasaktan. May ibang tao kasi, guys, na mas gusto yung challenge Pag hindi sila nakaka-feel ng challenge doon sa relationship, hindi nila mako-consider na, mahal ko tong taong to. Ganon. Okay. Tingnan natin. Meron tayong the devil, materialism, slavery, addiction, stock, sexuality. Diba? Alam nyo guys, bago-bago pa lang to relasyon na to, pero parang may mga toxic na talaga. Okay, kaya siguro medyo tahimik ka, hindi ka nagsasalita sa person mo, kasi wala ka pang karapatan, parang ganon, kaya ikaw mas pinili mong palayain ko na lang, kaya hindi mo rin siya ino-open gano'n sa family mo, kasi nga,
hindi mo naman talaga totally sa'yo itong taong to. So, may mga scenario sa'yo na naguguluhan ka ano yung dapat gawin. So, pinapatawad mo, gusto pa rin kausap, pero parang hanggang doon lang din naman yung gusto mo. Usap. So, tignan natin yung energy ni person. Again, guys, sa mga naghahanap ng single sign na sa Jade Tarot, pwede nyo ako panoorin doon. Nag-upload ako ng weekly reading doon. And monthly reading. Hindi lang ako nag-upload ng daily reading kasi medyo hindi na kaya. Pag kaya na, alam nyo naman pag trentahin na. Ang dami na sumasakit-sakit sa katawan, no? Diyos ko. Mahirap na. Sa totoo lang. Okay, so tignan natin nararamdaman ng person mo. Again, guys, comment lang kayo sa comment section, no, para maisama ko kayo sa aking manifestation. Huwag kayo magkalalagay, sinasama ko kayo sa manifestation. Okay? So, sa mga nagko-comment, sa mga nagre-reklamo dyan, wala kami mapapala sa ganyan. Guys, pwede kayong umalis. Wala naman nagpipilit sa inyo. Again, sabi ko nga, kung hindi interested, may iba akong channel. Ngayon, kung hindi naman talaga kayo interested sa akin, maraming tarot reader. Okay? So, gumagawa lang ako ng collective kasi marami ang may gusto ng collective. So, by the way, energy ng person mo. Ano yung nararamdaman ng person mo? Diba? Ayan o, nararamdaman niya yung problema talaga. Nagkakaroon siya ng addiction dito. Pero guys, medyo alarming Kasi, kung may pagmamahal siya sa inyo, may energy rin dito na baka temptation lang to. Okay? Kasi, isa ka sa temptation, natatempt siya sa iba, natatempt din siya sa inyo. So, nandun yung energy na si person, parang naguguluhan siya ngayon. Kaya parang medyo toxic itong relasyon na to. Nararamdaman niya sa inyo. King of Cups, love, compassion, generosity, creativity, paternal. Nakikita ko guys, mabait naman yung person mo. Ikaw din parang nahuhumaling ka din, parang mabait naman siya. Pero, ba't hindi niya maiwasan yung sarili niya na hindi, na parang may ialis yung sarili niya dun sa problema. Nakikita niya siya na someone na, ba't nalalagay niya yung sarili niya sa problema? Bakit nandoon siya sa problema? Parang mga ganun yung scenario to, guys. Okay, siya mismo yung gumagawa ng problema. Ikaw gusto mo lang ng peace of mind. Kaya siguro, palayain ko na lang. Parang ganun. Nararamdaman niya sa inyo. Ayan. Nakikita kanya na someone na, okay to. May potential dito. Wife material, husband material talaga siya. Maano talaga siya sa relasyon. So, nakikitaan kanya na someone na secure. Pwedeng maging secure siya sa inyo. Nakikita niya kasi yung kung paano ka mag-alaga or paano yung malasakit mo doon sa relasyon. And I think doon din siya, guys, nagbe-base. Oo. Okay. Tignan pa natin. Plus, nararamdaman niya. Nasasaktan siya ngayon, guys. Oo, nasasaktan to ngayon. Nasasagap ko naman si person na parang medyo parang nilarespeto niya naman yung desisyon mo. Parang nakikita naman niya na nahihirapan to. Nahihirapan ka. And hindi kanya gustong guluhin. Ngayon, kung hindi kanya kinakausap, hindi kanya kinakontak, may pag-iwas, hindi dahil hindi kanya mahal, or hindi dahil hindi kanya gusto, or nireject kanya. Sa totoo lang, guys, naawa kasi siya doon sa sitwasyon na meron kayo. Kaya, nangyayari, nirerespeto niya yon. Oo. Okay. Tignan natin. Ano yung tingin sa inyo ni person? Tingin ni person sa inyo. 7 of Swords. Nakuha mo talaga yung puso niya Parang ganon. Naano mo talaga siya, guys. Ano ba? Parang nadagit. Parang sa ibon. Na ano siya sa inyo, guys. Napa-head turner. Ganon. Napa-second look. Ganon. So, anong meron sa inyo? At
nag-focus siya sa inyo. Tingin niya sa inyo, Eight of Pentacles. Tahimik ka daw kasi. Parang nasa sulo ka lang, wala kang ginagawa, ganon. And yung nakikita ko sa person nyo, guys, kaya siya napatingin sa inyo. Kasi tahimik ka nun. Tapos, parang siya lang yung tahimik sa ganito, ganyan, ganyan. Kaya pinansin ka niya. So, nakita niya, ay, okay pala to. Maayos naman pala to. So, yan. Meron tayong Three of Wands. Ang dating ka sa kanya mo kami mga malalim ka pinagdadaanan. Marami kang iniisip. Masyado kang tahimik. Napansin ka talaga niya, guys. Kasi parang sa dami ng tao siguro. Parang ganun yung explanation. Mas sa dami ng tao, ikaw yung mas kapansin-pansin sa kanya. Ganun. Okay, so tignan natin. Ano yung mga dapat niyang gawin? Ano yung gagawin niya? Ganun. Ano yung gagawin niyang action dito? Ano yung gagawin niyang hakbang? Ano yung gagawin niyang hakbang? Meron tayong Seven of Wands, challenge, struggle, defense, boundaries, and courage. So, yun, ipaglalaban ka nito. Naku. Makikipag-communicate to, guys, and pilit niyang i-explain talaga yung sarili niya sa inyo. Oo. Pero ikaw kasi mas umiiwas. Ay ma-involve sa kanya. Ten of Cups, family. So, yung nakikita ko dito, nakikita kanya na someone na alam niyang pressure ka sa family mo. And, yun nga lang, guys. Ipaglalaban niya to eh. Mukhang naakit talaga sa inyo. Itong taong to. Meron tayong the Fool, new beginning, risk, new cycle, originality, and nonsense. So, ito kasi guys, the Fool is new beginning din naman to. So, mataas yung chance na maayos nyo to. Kasi yung nararamdaman ng person mo, no, na maayos ko to. Parang ganon. Kaya pa tong, pag-usapan. And, yes, nakikita ko dito yung pag-uusap talaga. May pagkatalo pa nga sa unang encounter, pero nakikita ko na parang makakausap din ng maayos. Okay. Tignan natin additional message. Meron tayong your love is my safe place. Meron tayong my love for you is endless. Diba? Mahal ka pa rin niya until now. Hindi nawawala yon. I forgive you for me and for us. So, yan. Siguro, guys, may kasalanan ka rin talaga. So, kailangan mo i-admit. Kasi sabi dito ni person, magkapatawaran na kayo. Diba? Kung nagpatawad ka, kailangan niya na rin magpatawad. Additional message. You're mysterious. I can never seems to figure you out. Sometimes I feel like you're hiding something from me. Never really know where I stand with you. So, yun. Medyo secretive ka kasi ang hirap hulihin ng personality mo and ang dating sa kanya, napaka-misteryosa mo. Okay? Hindi niya alam kasi kung saan siya lulugar kasi mahirap kang basahin. Again, meron tayong tears. Ayan, naku, umiiyak to, guys. I know, when I think about you, I cry. Lalo na kung no-contact kayo ngayon. Umiiyak to ngayon, guys. The future, I daydream about our future together, going on adventures and growing old together. I want it all. Ayan. Kakaloka to. So, by the way, tignan natin. Doon naman tayo sa side mo. Tignan lang natin yung zodiac sign ni person. So, dalawang role tayo ha. Para konti lang. So, meron tayong Scorpio, Sagittarius, Libra, and Capricorn energy. Last, meron tayong Gemini, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn, and Libra energy. Yan yung mga malalakas na zodiac sign sa side ng person mo. Okay. Sa'yo naman ano yung nararamdaman mo? O, di ba nasa hermit mode? So, pag sinabing hermit mode, guys, parang nagsa-soul searching. Okay?
Tignan natin. Parang hinahanap yung sarili. Nawawala. Hindi nyo nakilala yung sarili nyo. Kasi makapag-isip-isip, mapag-isa. Meron tayong King of Wands, Passion, Fiery, Creativity, Courage, Power, Leadership. Again, meron tayong Nine of Swords, Pain, Worry, Sleeplessness, Stress, Backstabbing, and Illness. So, yung nakikita ko dito guys, itong Nine of Swords kasi, para piling mo, pinagtaksilan ka, pinagtraidoran ka, sinaktan ka nitong taong to. Okay? Alam mo pinaparamdam niya naman sa inyong mahal ka niya. Pero ikaw kasi gusto mong parang, kung mahal mo pala ako, bakit ganyan yung sitwasyon? Parang ganon. Bakit ganito yung sitwasyon natin? Ba't ako nasasaktan? So, sabi ko sa inyo guys, medyo may magulong sitwasyon doon kay partner mo. Ikaw, nag-iisip ka pa rin dito. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba yung sitwasyon na ganito? Mag-isip ka. Ano yung mga dapat mong gawin? May pag-aantay, new beginning. Alam nyo guys, huwag na kayo magmadali, no? I-release mo yung mga blockages. Like, i-open mo siya sa ibang tao, pag-usapan, mali nyo naman guys, makatulong. Kung mabigat na, ayan, no? And again, may pag-aantay eh. Ngayon, kung hindi niya guys inayos yung sarili niya, ibig sabihin, tapos ka na dito. Hindi mo na para mag-antay pa. Okay? Kasi dalawa yan eh, 2 of Wands yan eh. Kailangan nag-aano ka na. May pag-aalinlangan ka na dito. Okay? Pero mas nakikita kita na lumalayo ka, pero open pa rin yung pinto mo sa kanya. Zodiac sign. Sa side mo, Pisces, Libra, Capricorn, and Sag. Aries, Gemini, Taurus, Pisces energy sa side mo. Ayun yung mga malalakas na energy. In the near future, dalawang card, relaxation. Oh my God! Mukhang siya pa rin talaga eh. Piling ko matutuluyan to. Magkakaroon kayo ng relasyon nitong taong to. Sige, ko patay isang card. Di ba eternal love? Kasama kang tumanda. So, growing old with you. So, yung malinaw na nakikita ko dito, guys, possible na itong relasyon na to, siya na talaga. So, I think may karmic, relationship kayo, dumadanas kayo doon, and walang nakakaligtas sa karmic. Kailangan nyo muna siyang pagbayaran. Pero once na ma-overcome to, guys, ayun na may wedding. Okay, so guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.